Alam kung kailan tayo tatawagin ng Diyos. Di ba nakita natin sa ating unang pagbasa, kahit hindi tayo nilikha para mamatay, ang katotohanan tayo ay mamamatay. At hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Diyos. Isang rabbi nagsabi na, repent. We should always repent before we die. Kailangan na bagong buhay tayo bago tayo mamatay. So, tinanong siya ng kanyang estudyante, kailan po ba kaya tayo kailangan magbagong buhay, mag-repent? Sabi niya, kailangan mag-repent tayo ngayon dahil bukas hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa atin. So, let us always be ready to face death. Kailangan lagi tayong handa na sa pagtawag sa atin ng Panginoon sa ating kamatayan. Paano natin paghahandaan ito? Unang-una yung pagbabagong buhay natin. Alisin natin yung ating mga bisyo sa buhay. Alisin natin yung ating masasamang ugali. At appreciate the beauty and the possibilities that surround us. So kailangan tingnan natin ano ba yung mga posibilidad sa ating buhay. At kailangan natin i-embrace yung mga karanasan natin. Yakapin natin yung mga karanasan natin and make sure that we take every opportunity to do good to people around us. Kailangan magkaroon tayo ng mabuting ginagawa sa ating kapwa-tao. Hindi lamang para sa ating sarili, katulad na ni Yexel at ni Mikey, tinignan lamang nila yung kanilang sarili. Kung makikita niyo sa Facebook, bago sila binigyan ng reklamo, ang kanilang mga larawan, kasama nila napakaraming mga pera, limpak na mga pera na nandiyan sa kanilang opisina. Ngunit ang kanilang tinitingnan lamang ay kanilang sarili. So, we should just be able to look at the needs of other people. Huwag natin masyadong isipin yung ating sariling pangangailangan. Look around you. May mga taong mas higit yung pangangailangan at meron tayong biyayang natanggap sa Diyos na dapat nating ibahagi sa kanila. Live with awareness to activity. Kailangan kumilos tayo. Seek out the wonders of the world and to cherish each and every precious day. Bawat araw ay biyaya na binibigay sa atin ng Diyos. Kaya nga tuwing umaga, kapag nagising tayo, kailangan magpasalamat tayo. Dahil hindi lahat ng tao ay nakakakita pa ng bagong umaga. Ito ay isang biyayang galing sa Diyos, isang oportunidad na binibigay sa atin upang mahalin natin at paglingkuran ng ating kapwa-tao.